Alas 12 ng tanghali po. Magandang tanghali po sa kanilang lahat. Pilipinas! Ako po si Dato Faye Dimasawa Del. At ang ating kasama naman, Ano ba yan? Bati. Ito po si Mata Asuncion ng Tondo. At ang aming pong Magandang tanghali. cameraman, si Nel. Muli po kami narito mga kababayan at kami po ay makipagsalamuhan naman sa ating mga kababayan sa panahon na ito. Ito po ay pag-ingatan lang po ninyo dahil ang panahon natin ay tag-ulan. Samantala po, Gloria, inilipat na po sa isang hospital sa B. Siya po ay inilipat po sa pamagitan po ng hospital arrest. At doon po niya pagaling po ang kanyang sakit kuno ay hindi natin mawari kung talagang may sakit nga. Eh alam naman ang walang sakit pag nagsakit-sakitan napakahirap maintindihan Siyempre, sa kanyang pong pagkakasala ay kinakailangan po niya magkasakit talaga. Ano pong dahilan? Dahil po sa kanyang mister na napakataas po ang pangarap sa kanyang buhay na nagkamal po ng napakalaking halaga na kung saan ang ating pong bansa ang naporisyo. Mga kababayan, muli po kami nagsasabing magandang tanghali sa inyong pananghalian po sa mga oras na ito. Ito po ay ang programa po ng Rima Foundation ng Bayan. Wala pong bisita mga taga-Rima po rito, kaya siguro ay bahang-baha po ang kanilang dinadaanan. Lalo po kung hindi po marunong umilag ang isang taong lumulusob sa ganitong mga kalsada na tag-ulan po ay tiyak na mababasa. Ay hindi balik kung ang mga liponga ay talagang napakahusay sa tao yan. Hindi po. Ito po isang pagkaraniwang sakit na talagang iniiwasan. Nangangamoy po yan, nangangalingasaw po yan. Pag ito po ay hinubad ng sapatos ay talagang pati kapitbahay ay aangal talaga sa iyo. Ay sa ngayon po ay napakarami po tayong pag-uusapan tungkol po sa mga nangyayari sa kapaligiran, tungkol pa rin sa mga nangyayari sa ating dating Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. At sa ngayon po ay siya po yung isa sa mga congresswoman ng Pampanga na kung saan po ay siya po ay nakaratay po sa Veterans Hospital sa Quezon City. Dumating po ang masalimuot na pangyayari sa buhay ng mga Arroyo. Pagkat nung una po ay ito ang sinasabi sa Biblia, kapag inuna po ang kaligayahan, kasunod po ay kalungkutan. Maliban lamang po kung nakikilala nila ang tama at mali, ay sigurado pong malalayo ka sa disgrasya. Sa ating pong pagbabalita ay wala po si Ate Rim yung sa boss ng Pinoy na OFW. Ay siya po ay may karamdaman na naman. Ay panahon talaga ng uso ngayon ng yung buong kunting sipon na ngayon talagang iniinda ng tao Ikaw, Tita Rim, at ikaw, Matt, ano po ang naramdaman mo sa ngayon? Wala naman, okay lang. Maliban sa Maginaw. maliban sa pag-ibig. Mainit. Maliban sa pag-ibig, ha? Dahil sa hitsura mo ngayon, napakagandang babae, talaga naman marami pang maliligaw sa... Wala. Naku po. Wala naman. Binabase yan sa isang galaw ng isang babae. Kapag magandang hubog ng isang babae, marami po ang pang-uudyok yan. Sa gano'n pong ating binabalita tungkol yung kahapon na nangyayari ay may kunting kaguluhan po. Ito po ay hindi po pangkaraniwang pagkakamali ng isang presidente na lahat po ang damdamin ng taong bayan ay nakatuon po sa kanya. Ang tanong lang ng ibang hindi nakakaalam sa pinagmulan ay sinasabi lamang nila ng kawawa, pero higit sa lahat mas kawawa yung mga taong bayan na kung saan ay damay sa kalapastanganan. Ito po mga kababayan na ating sinasabi. Lahat po ang naging leader ng ating bansa ay hindi po malinis kung sila po ay natatapos ang kanilang termino. Mga kababayan, ito po ang sinasabi ko, ang damdamin po ng isang taong naglilingkod ng bayan. Imumulat mo sana ang kanilang damdamin at isipan
na hindi po sila naroon sa nailuklok sa kataas-taasan na posisyon ng ating gobyerno kung hindi isipin din nila kung ano ang kanilang tinatamasa. Sinisikat mo natin linisin ang kanilang paningin sa bayan. Subalit po, ay hindi po anintana ng isang mamamayan na hindi po sa kanya nakatuon pagkat siya po ang ating ina ng ating bayan. Kung sila po ay nagtatamasa ng ilang taong pong panunungkulan sa ating gobyerno, pinalitan po ng paghabang buhay na ngayon ang kanilang pagdurusa pagkat pag siya po ay napatunayan pong may sapat ng lakas na pwede niyang dumalo sa isang hearing sa husgado para upang harapin ang kanyang mga kasong pinaparatang po sa kanya, maaari pong maging isang kulungan po ang kanyang kahantungan. Nasaan po yung mga taong ito ang nasa likod ng nagsamantala sapagkat siya po o lahat ang nagdurusa sa mga panahon na ito. Sinisikap din ng linisin ang kanyang sarili. Papaano ngayon ang mga ebidensya na nagsulputan sa ating mga batas na maaari pong hindi po siya maaaring makawala sa ganitong mga pagkakamali at pagkakasala sa ating bayan. Bayan ng ating minamahal sa ating mga ninuno pa, ito'y ipinaglaban po. Ipinaglaban po upang makamit po ang katarungan ng ating bansa. Kung sino po ang sumasakop sa ating mga nakaraang panahon, ito'y dapat pong pangalagaan at bigyan po ng halaga kung papaano ang bandilang tinitingala, nagwawagayway po sa pamagitan po ng ating paningin sa ating dekorasyon kung paano ang ating bansa, saan po naroon. Doon po nag-uugnay ang pagmamahal ng ating bayan. Sikapin ko man na sabihin kong aking sarili, paano po tayo'y nasadlak ng ganito? Ang sinasabi po rito sa pamagitan po ng butuhan na malinis ang inakala na malinis ang ating pamilya, ang pagpili ng ang magiging leader ng ating bayan, nagkamali po tayo pagkat nilapastanganan po ang kanilang ginawa sa ating bayan. Nariyan po yung bumili ka ng boto, kaya kinakailangan kayo po mga mahihirap, wag po kayong patatangay sa 1,000 boto, 1,000 bayad sa 1 boto ninyo, pagkat isang araw nyo lang gagastusin yun. Ang kapalit po noon, habang po siya ay nakaupo sa kataas-taasan na pwesto sa ating bansa, yun po ang bilang ng inyong pagdurusa. Kaya po sa aking pagkatawa, minsan ako'y aabutan sana ng bayad sa aking pagboto. Hindi ko po ipinagbili ang aking kaisasang boto pagkat ang sarili ko po'y mahal kong aking sarili para sa bayan. Ang oras po natin 10 minuto po nakalipas ng alas 12 ng tanghali po. Mag-break station break muna tayo. Okay. Titaray magpakalig po kayo sa inyong karamdaman dahil kinakailangan po
kayo po ay kinakailangan nandito kayo sa stasyon nagawa ng inyong nag-aantay po ng inyong mga kliyenteng tagapakinig ng ating programa ng Boss ng Pinoy OFW. Kaya magpakalig po kayo dahil alam kong hindi naman na ibibinta ang sakit natin yan, kundi talagang kinakailangan kusang inyong pagagalingin yan dahil kayo po ang nakakaramdam ng inyong sakit. Lalo ngayon, napakalakas po yung ulan. Tama lang na kayo po hindi po kayo sumugod dito sa stasyon dahil ano pa man ang importante yan, ay amin na lang pong ibabahagi ang aming programa ng Rima Foundation ng Bayan. Dahil kami po ay kahit na wala po yung mga taga-Rima po dito ay ipagpapatuloy po namin dahil nagsimula po ito na hindi naman tayo nangailangan ng kanilang presentasyon dito dahil kaya lang kung minsan may nagtatawag at tinatanong po yung mga legalidad ng ating foundation kung paano yung simulain at hanggang sa kanyang pag-angkin ng isang lupain na kanyang kinaroonan. Kumusta po Madam Marilubalwat Estrada kaya Chairman Yepes at saka yung secretary si Katkat at saka si Amy at saka sila mga gwardiya dyan at sila Manny at saka Mr. Abduan at sila Hiron. Kumusta po kayo dyan at kami po ay nagpo-program dito na dapat isa man lang sa inyo kinakailangan narito dahil baka biglang dumating ang ating bisita na kuminsan tumatawag sa akin at ano ang oras ng programa at sila po ay may maitatanong at Tony Casiano ay kumusta po kayo at hindi lang po natin pag-usapan na kayo po ay mag-a-attend po dito kaya lang para tayo nagka-busy sige at tutuloy ko na lang po ito at bahagi po ito ng usapin ng ng Rima Foundation ng Bayan at pagpapatuloy po namin na iparating po sa ating mga miyembro ng Rima ng Foundation ng Rima dito po sa lagana po ng ating Metro Manila na kung saan po ay sila po ay nangangailangan po ng ating tulong. At sa ngayon po ay meron po tawag na may mga text po sa akin na kahapon pa. Kaya po yung nagtitext po sa akin na sinasabi na nagsamantala raw ang isang city engineer dyan sa Quezon City. Pwede po nating hapyawan lamang dahil hindi po nagbigay ng pangalan yung nag-text at hindi po bigay ang pangalan ng inaakusahan na city engineer ng Quezon City. Kayo naman po, pagka kayo po may reklamo, kinakailangan po nariyan po yung pangalan ninyo. Hindi naman kayo ibubulgar dito kasi hawak po namin yan. Ang gusto lamang po namin, kung kami po ay tanungin kung saan pa nanggagaling at kami naman po ay hindi naman kayo talagang gagawin na isang sandalan para kayong maipit, hindi po. Yun po ay hindi po magagawa ng isang katulad namin. Kami po ay nanggagaling po sa inyo, ang tulong po ninyo, ang mga informasyon, ay bakit po kami magpapahamak ng katulad sa inyo. Kaya, yung pong city engineer po ng Quezon City, ay kinakailangan po, ay ibigay yung pangalan sa akin, at kung sino may nagtitik sa akin, ay ilagay niyo po ang inyong pangalan. Hindi po uubrang, kayo po ay magtitext para magsumbong kayo, ano ang pangalan ninyo, at baka po kami ang maipit. So, magsama-sama po tayo kung talagang masama ang loob mo sa engineer na yan, at kayo po ay sinasamantalahan, ay tayo naman, ay pare-pare tayo umiilag sa kanyang mga panlagutan. Pero kung talagang katotohanan pong ginagawa ng city engineer na yan, ay hindi po natin palalagpasin sa ganyan. Pagkat paglulustay po yan, panloloko po yun. At bahagi po ng sinasabi rito, na isa po na nagbibinta po ng lupain ng Quezon City na isang district engineer, ay nagkakamal po ito ng napakalaki pong kwarta. Ito po ay nagbibinta po ito na hindi natin mawari kung ano po ang kanilang mga katibayan na hawak-hawak at bakit po naman yung mga bumibili